po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Green Village, para po sa ating focus, talakayan at pag-uulat dito po sa atin sa Kapadyahan serye ni Konsehal Jojo Niclao. Nandito po tayo sa Green Village, Barangay San Roque, Metro Manila. Hello, mic test. Hello. Ngayon ho ay, siyempre ho, kahit ako po ay independyente, marapat lamang na ako ay magkulat sa ating mga mamamayan kung ano na po ang aking nagawa at gagawin pa ho sa Barangay Martires, sa Barangay San Roque at sa Barangay Santa Ana po na bumubuo ng District 1 ng Bayan ng Patero. Napaka-importante po noon. Bakit po? Dahil ako po si Jojo Niclao ay 4 na beses niyong pinagkatiwalaang maging pangunahing konsehal ng bayan dito ho sa atin sa District 1 sa Bayan ng Patero. Kaya dapat niyo ho munang malaman ano ba ang aking mga nagawa, ano ba ang aking mga gagawin pa upang ako ay muli niyong pagkatiwalaan at ako ay bigyan niyo ng ikalimang termino ko bilang konsehal ng bayan. Siyempre, ang mga sasagutin ko katanungan na tinatanong ng ating taong bayan ay, una, bakit ako naging dependyente? Pangalawa, ano ang pinagmula ni Jojo Niclao sa paglilingkod niya bago naging konsehal ng bayan? Pangatlo, ano ba mga nagawa ni Jojo Niclao para muling pagkatiwalaan at iboto dito ho sa ating nalalapit na eleksyon ngayong Mayo 12, 2025? Pang-apat, ano ba ang gagawin pa ni Jojo Niclao upang magbigyan nyo ng pagtitiwala at para sa ikalimang termino bilang konsehal ng bayan ay inyo pong pagkatiwalaan at muling iboto? Una po, bakit po si Jojo Niclao na naging dependyente? Bago po na, magpapasalamat po na ako. Magpapasalamat po ako dito sa atin, sa Green Village, dito sa atin, Barangay San Roque, Pateros, Metro Manila. Nagpapasalamat po ako dahil ang botong ibinibigay niyo sa akin ay boto ng halos taga rito. Ang botong ibinibigay niyo sa akin ay parang ako ay nakatira sa Barangay San Roque. Kaya po ang aking pagsilingkod, ang aking pagsuservisyo, ang aking pong mga galaw, ang aking pong mga programa at proyekto sa pamamagitan ng ordinansa ay naiukol din po dito sa Barangay San Roque. Dito sa Barangay San Roque, magandang araw sa inyo lahat. May parada pa kayo? Parang may posisyon kayo At lilim-lilim dito, nandiyo kayo sa arawan. Kaya po, ang boto binigay nyo, Jojo Niclao, lalaki hong pangunahing boto. Parang ako ay taga rito sa Barangay San Roque, ay tinutumbasan ko po ng paglilingkod, ay tinutumbasan ko po ng pagtulong, tinutumbasan ko po ng pagdamay, tinutumbasan ko po na parang taga rito si Jojo Niclao sa Barangay San Roque. Unang sasagutin ko ni Jojo Niclao, bakit po si Jojo Niclao ay nag-independent? Magandang hapon po. Bakit si Jojo Niclao ay nag-independent? Ako po ay nag-independent sa konsehal dahil po napakarami ko pong inaasikaso bilang pribadong tao pa sa ngayon. Tinatapos ko po ang proyekto Urbapur doon sa aming lugar at madalas po ako may ka-meeting sa Bureau of Land, may ka-meeting ako sa Registry of Deeds, may ka-meeting ako sa BIR, may ka-meeting po ako sa iba't ibang local at national offices and agencies. Kung ako po ay papartido, magagalit po sa akin ang aking mga kapartido dahil maraming beses doon hindi ako makakasama sa kampanya, hindi ako makakasama sa mga caucus, hindi ako makakasama sa house to house. Dahil po ako po ay magkakaroon ng mga biglaang meeting sa iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil po sa ako'y may inasikaso, isasabay pa ho natin yung aking mga requirement sa eskwelahan ko pinanggalingan. Di ba ho? Mamaya ho, paliliwanag ko isa-isa sa inyo. Kaya po, napilitan ho akong mag-independyente. Magkaganon man,
Ako mo ay 4 na term na konsyal. Panahon po ni Mayor Endo Capco, 2001 at saka 2007. Panahon 2004, panahon po ni Mayor Joey Medina, hindi po kami magkatapartido, pero ako po ay nanalo as independent. 2019, independent po ulit ako. Guest candidate po ako sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Ike Ponce. Sa lahat po yan, kahit po si Jojo Nictao ay independent, ako ho ay nakagawa ng napakaraming municipal ordinances at resolution na pinakikinabangan ho ng lahat ng ating mga mamamayan dito sa Pateros, dito sa San Roque, dito sa Martires, at dito sa buong bayan po ng Pateros. Kaya po mga kababayan, Arthur? Kaya mga kababayan, hayaan niyo pong ako ay tumakbong independyente at kayo pong mga mamamayan ng Barangay San Roque, kayong mamamayan ng Barangay Santa Ana, kayong mamamayan ng Barangay Martires, kayo po ang aking magiging kapartido. Ano po ba pinanggalingan ni Jojo Nictao bago naging konsehal ng bayan? Si Jojo Nictao po bago naging konsehal ng bayan, ako po ay tricycle driver. Hindi ko kinikahiya na ako ay naging isang tricycle driver. Presidente po ako ng Putoda, matagal. Isa ako sa nagtatag ng Kamagtapat, Kalipunan na magta-tricycle sa Pateros. Ako po ay technical advisor ng Kamagtapat. Naging presidente po ako ng Urban Poor Association at naging presidente po ako ng Pateros Urban Poor Federation. Naging barangay kagawad po ako. So yun po yung aking pinanggalingan bago ako naging barangay kagawad. Ngayon po ang tanong, noong pong 1994, ako po ay nahalal na barangay kagawad sa administrasyon ni barangay captain ng El Espiritu. Ako po ay naging pangunahing barangay kagawad noong 1994. Taong 1995 ho, kinukuha ko konsehal ni paring Ting Borja, di Ting Borja. Sa marami hong hindi nakakalam, kaibigan ko po si Ting Borja. Kinausap po ako ni Konsehal Mendy Santana at taong 1995 ay kinukuha po ako konsehal ni Ting Borja. Siya po ang mayor. Tinanggihan ko ang alok na ako ay magkokonsehal ng bayan. At sabi ko kay Mayor Ting Borja, Mayor, nakakahiya po sa mga tumulong sa akin na ako'y maboto, maihalal bilang konsehal ng bayan. Bilang barangay kagawad. Kapapanalo ko lang ho noong 1994, ikakandidato niyo ako 1995. Hindi ko po kayang tanggapin na humarap sa mga bumoto po sa akin at nagtiwala na ako'y makukonsehal ng bayan. Ako ay wala pang nagawa bilang barangay kagawad. Ako po ay wala pang napatunayan, kapapanalo ko lamang po. Kaya tinanggihan ko po ang alok sa akin ni Ting Borja noong 1995 na ako ho ay magkonsehal ng bayan. At napakarami ng kagawad sa Martires, San Roque at saka sa Santa Ana ang napatikip kay Ting Borja noong mga panahon na iyon. Kaya po pinapaliwanag ko sa inyo, ganun po ho kamahal, ganun ho ko kaseryoso sa pagganap sa tungkulin ng aking paglilingkod. At bilang barangay kagawad, ginampanan ko po na ako po ay naging chairman ng prison order, naging chairman po ako ng health and sanitation. Yung kakuluhan ng sa Santana, yung karumihan sa buong Santana, ay akin po isinaayos. Kami ni Kapitan ng Health Espiritu, kamiting po sa tulong ng mga mamamayang ng mga nasa komunidad. Naiayos po natin lahat yan. Nang ako ay barangay kagawad. Alright. Pagkatapos po, 2001, kinuha po ako ni Mayor Endo Capco sa line-up. Ako po ay napakagidatong konsehal ng bayan. Tinapos ko po muna ang aking mga obligasyon. Ginampanan ko ang aking trabaho bilang barangay kagawad. 2001 po ako ay nagkonsehal. Nanalo po ako sa tulong ninyo dito sa Barangay Martires sa buong District 1. Ano po ang ginawa ko? Magupo ko po. In-appoint ako ni Mayor Endo Capco na chairman ng Urban Poor Affairs Office, yung UPAO. Yung pong pwesto, yung pong trabaho
ni Ninya Francisco ngayon. Wala pong sweldo si Jojo Nictao. Walang dagdag na allowance. Walang dagdag